Hello po mga kasari, kamusta po kayong lahat dyan? Kamusta po ang maulang araw ninyo? Ilang araw na pong bumabagyo. Ilang araw na rin na medyo hindi maganda ang benta natin. Pero okay lang, nakakasurvive naman. Yan nga po ang magiging topic natin ngayon, kung bakit nagiging matumal ang ating tindahan, nagiging mahina, at nilalayasan tayo ng mga customer. Bakit? Marami pong dahilan yan mga kasari. Unang-una, hindi tayo kompleto ng paninda. Siyempre, bibili sila ng isang item. Minsan kadalasan kasi ang mga customer, hindi lang isang item ang binibili sa atin, lalo na pag magluluto sila. Crispy fry, halimbawa na lang. May kasamang itlog yan, may kasamang betchin, may kasamang magic sarap. Halimbawa na nga lang na napadpad sila dito sa atin. Sandali. Customer. Halimbawang napadpad sila dito sa atin at gusto nilang bumili ng crispy fry pero wala tayong maibigay na crispy fry at naubos na, hindi tayo nakapamili. Siyempre, ang tendency, pupunta yan sa kabilang tindahan. So, nasayang yung ibang items na dapat sana na meron tayo na damay na tuloy. Meron tayong itlog dyan, meron tayong magic sarap, meron tayong betsin o hindi na nila nabili yun sa atin. Sa kabila na nila bibilin kasi nandun yung item na gusto nila, yung crispy fry. Wala tayo eh. O di ba malaking sayang din yun. Kaya kailangan mga kasari, kumpleto tayo ng paninda kahit konti lang. Konti lang halimbawa, binabudget lang natin yung ating benta nung nakaraang gabi. Ibabudget natin yun sa mga items na wala. Kahit mga 4 na piraso lang, 5 piraso lang bawat items, basta ang importante kumpleto. So, nadadamay din kasi yung mga ibang items na meron tayo na dapat sana ay nabili na ng ating customer, hindi nabili dahil siyempre, alang-alamang dito pa sila bibili ng ibang items, nandun na sila na kumpleto. Kaya kailangan talaga kumpletuhin natin ang ating mga items. Sayang din kasi yung mga benta na, andali lang, customer na naman. Sayang din yung ating benta, di ba mga kasari? Kaya kailangan talaga sikapin natin maging kumpleto tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay dito, lagi ko sinasabi, kahit nakokonti lang yung bagay na yun, basta meron tayong may aabot. Di ba mga kasari? Pangalawa, masungit. Masungit ba kayo mga kasari? Ako kasi minsan masungit din ako, lalo na pag pasawa yung customer, pero hindi mo rin maiwasan maging masungit. Pero pagka after noon na naiisip ko habang kinukuha ko yung sukli, ay sabi ko ba't ko ba sinungitan niya? Tapos babawiin ko na lang uli tinatawanan ko siya. Binibiro-biro ko para mawala yung sa isip niya yung naging masungit ako nung una. Kasi mahirap din kasari yung lagi tayong masungit sa ating mga customer eh. Kaya kailangan pasensya talaga, pasensya. Kumain tayo ng tinapay na pasensya. Grabing pasensya ang kailangan dito sa sari-sari store na to. Hindi biro. Grabe sa mga pasaway ng mga customer. Kailangan talaga magkaroon tayo ng self-control. Baka mamaya sabihan pa tayo dito kung ganyan kakasungit, huwag ka na magtinda. Kailangan talaga ang pasensya. Kailangan tawanan na lang natin o minsan pag may sinasabi sila na nakakairita, i-ignore na lang natin, kunyari hindi natin narinig para wala nang gulo ba. Siyempre, sila rin naman ang dahilan bakit tayo kumikita, ang mga customer. Kaya kailangan pakisamahan natin silang mabuti, huwag tayong maging masungit. Isa pa, hindi attractive ang ating tindahan. Madumi, may amoy. Kailangan, mga kasari, kahit konti yung ating mga items, gagandahan natin yung pag-arrange. Gagandahan natin na akala nila punong-puno pero actually hindi. Siyempre, para bang i-arrange natin sila na parang punong-puno pero hindi naman. Kasi siyempre, minsan mahina ang kita natin, mahina yung ating budget. Kailangan lang kumpletohin natin kasi mga items natin. Kailangan gawin nating attractive sa mga paningin ng customer. Ma-attract sila lalo na sa mga candies, lalo na sa mga pag-arrange natin. Malinis ang paligid, malinis ang labas, malinis ang loob, mabango. Kung pwede lang lagyan maglagay tayo ng para pag
lapit nila sa tindahan natin ay mabango, ma-attract sila. Yun ang napaka-importanting bagay na kailangan natin sa ating tindahan, mga kasari. At hindi lang naman ang tindahan ang kailangan nating maging attractive. Tayo din, syempre, maging malinis, mabango. Kailangan, bago tayo haharap sa ating mga customer, bago tayong paligo, kung pwede lang, magkulon tayo, mabango, malinis ang mga kamay, ang mga kuko. Importante po yan kasi may mga customer na mga delikada, ayaw nila ng madumi. Syempre, di ba? Kahit sino naman, ayaw ng madumi. Isa pa rin na talagang nakakabawas ng ating customer ang pagbubukas ng another tindahan sa ating hilera, sa ating gilid, sa ating harap, sa dulo. Wala na talaga, puro na lang sari-sari store na lang ang business ng mga tao ngayon. Ako, tulad ko na lang mga kasari, nabawasan ng customer ko sa totoo lang. Magmula nung may nagtayo doon sa kabila na yan, samantalang ang customer ko dati-dati hindi yan bumibili sa iba. Inaantay na yan magbukas ako para dito sa bibili ng sigarilyo. Ngayon, nahaharang na nung tindahan na tinayo sa tabi ng bahay nila. Wala na. Dito rin, dapat bakery lang siya. Bakery lang ang usapan nila ng may-ari. Ngayon, meron na siyang sari-sari store. Meron na mga pansit canton. Kaya pala humina yung pansit canton ko Meron na siyang mga soft drinks. Laki talagang laking kabawasan sa ibang customer. Kasi syempre, bibili sila ng tinapay. Nandyan na yung pansit canton. Nandyan na yung soft drinks, wala na. Imbis na dati-dati, bibili lang sila ng tinapay dyan, pupunta dito, bibili ng soft drinks, bibili ng mga pansit canton. At saka isa pa, yung bakery din doon sa harapan. Dati-dati, bakery lang yon. Ngayon, meron na rin silang sari-sari store. Dinagdagan niya kasi ang katwiran niya, dinagdagan daw sila ng upa. Pero wala na tayo doon mga kasari. Talagang ganyan ang buhay. Kahit sino naman gustong kumita, di ba? Wala na tayo doon Ang akin lang ganyang marami na ang mga tindahan, kailangan talaga kumpleto tayo ng paninda at huwag masyadong mataas ang mga presyo. Isa pang nakakawala ng customer sa atin yung pagiging pagkakaroon natin walang barya. Barya, importante din yan, lalo na sa umaga. Yung benta nating nakaraang gabi na barya-barya, itabi muna natin, habang wala pa tayong binabayarang mga ahente, itabi natin kasi sa umaga talaga naman ang tendency ng mga customer is magpabarya. Dahil baon ng mga anak, pamasahe sa tricycle, kaya kailangan talaga may barya tayo. Halimbawa, may 1,000 ang pera niya, pasensyahan na lang natin, huwag na tayong mag-ihit ang ulo na umagang-umaga 1,000 ang pera, talagang ganon. Kailangan may barya tayo doon. Kesa naman pumunta na naman sa ibang tindahan at doon na naman bumili kasi doon may barya. Kaya kailangan lagi tayong ready sa mga barya. Ang isa pa, maulan. Siyempre, yung iba tinatamad na lumabas, walang mga bata, sa pasukan ng mga bata, walang mautusan. Kaya tinatamad silang lumabas papuntang ng sari-sari store kasi nga umuulan. Mahal ang ating mga items. Huwag naman po tayo sobrang magpatubo. Kailangan yung tama lang na kayang-kaya ng ating mga customer na bilhin. Bawiin na lang natin sa ibang items yung mga items na masyado nang mahal na nating nabili. Konti lang ang ating ipatong doon. Pero bumawi na lang tayo sa ibang items na mura lang ang pagkabili natin na hindi naman nila alam. Doon tayo bumawi. At saka isa pa mga kaibigan, mga kasari, mga kapatid, ang pagpapautang. Isa yan ang dahilan, grabing dahilan na ikababagsak ng ating tindahan, ikahihina. Siyempre, napautang natin lahat ng ating mga items. Saan tayo kukuha ng papaikot doon? Saan tayo kukuha ng pambili? Ang tendency niyan, magiging empty ang ating tindahan. Hindi naman tayo pwede lagi na mangungutang para lang ipangbili ng ating mga items. Kaya kailangan bawas-bawasan natin ang pagpapautang. Bawas-bawasan na lang po natin. At saka isa pa, enrollment ngayon Enrollment, inuna nila yung mga gastusin sa school. Kaya ganyan, wala tayong masyadong customer ngayon. At saka nagtaasan lahat ng mga bilihin. Sa totoo lang. Yung 5,000 mo ngayon, kukunti lang mabibili natin. So, ano pa nga mga kasari, comment nyo lang sa baba kung ano pa ba yung mga dahilan kung bakit humihina ang ating sari-sari store.
At sa mga panahon ngayon, dahil sa kamahalan ng mga bilihin, siyempre, nagbabudget din yung mga tao. Tag-ulan, enrollment, mga dahilan. Saka marami na tayong mga kalaban. Ganun lang mga kasari. Kaya kailangan sipag, tiyaga at pasensya ang daladala natin sa ating sari. Pwedeng So, yun nga. Yun lang mga kasari. Masyado nang mahaba. Baka mainip kayo, katulad ng mga manliligaw na naiinip sa tagalang pagsagot ng oo. Ha? Ito lang munang masasabi ko sa inyo. Mag-ingat lang kayo dyan lahat at maraming salamat sa mga nanood at manonood at mag-subscribe naman kayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-berks, mga friend, mga beshi, please. Marami pong salamat sa lahat sa inyo. Bye! Ano man ang hamon ng buhay, lagi mong ipakita na kaya mo at kaya nating lahat. Mga kasari-sari store, siya ang laging kasama nyo. Rebing store